Pandarambong at katiwalian ang ilang akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo. Ang hiling nila sa Ombudsman, imbestigahan ang bise at sampahan ng impeachment complaint. Nakatutok si Maki Pulido. Sa inihaing reklamo sa Ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos, ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte. May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang Assets of Statements and Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuoang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng Ombudsman ang reklamo laban kay Duterte. Nauna pa raw sampahan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senator Bong Revilla samantalang noong nakaraang taon pa may nakahain ng reklamo laban kay Duterte. Last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Etong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. Hinihingi pa namin ang pahayag ni Vice President Duterte. Sinubukan din namin kumuha ng pahayag ng Office of the Vice President pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Duterte na wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi rin daw siya nagbigay ng anumang utos dito at hindi raw niya ito nakausap kailanman. Dati na rin niyang itinanggi na may mali sa paggastos ng Office of the Vice President at DepEd sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.
Bukod sa banta ng lahar dahil sa Bulkang Mayon, pinangangambahan ng ilang taga Manito Albay ang tila pag-agos ng kumukulo at umuusok na tubig sa isang ilog. Ang paliwanag ng FIVOX, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Emil, hindi umano ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, kundi isa pang bulkan na matagal umunong patay ang sani ng malagatas sa tubig na dumaloy kamakailan sa Balabagon River dito sa Albay. Mula sa himpapawid, aakalain mong umaagos na gatas ang ilog na ito. Pero sa malapitan, kumukulo-kulo, umuusok at mahapdi sa pangamoy sa animoy bukal sa kagubatan ng Barangay Balabagon sa Manito Albay. Isa ito sa pinaniniwalaang pinanggagalingan ng malagatas ding tubig na dumadaloy sa Balabagon River at pinangangambahan ng ilang residente na dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. First time lang nangyari yan dito sa amin. Sa tagal na namin dito pagkagawa, ganyan lang nangyari yan na yung parang kulay gatas, biglang pumuti yan lahat tubig na yan. Sabi nila, amoy asupre daw. O dahil nga ba sa mga ko dito, mga constituent ko, baka may ko sa kalusugan nila, mahirap na. Pero sabi ng FIVOX, hindi ito dulot ng Mayon. Hot springs nila ito na posibleng dahil sa isang matagal na nilang patay na bulkan sa lugar. Yung mga ganitong sinami na yung minsan po yung ilog magiging puti. Dahil po yan sa yung hot springs na lumalabas dyan. And meron po tayong inactive na volcano, yung Dol Hill, tinatawag. Patay na po na bulkan yan. Pero may residual heat pa po yan sa ilalim, mainit pa po yan. And in fact po, may plans po to utilize the area for geothermal power. At kaya nila ito nagkukulay gatas. Na sinasabi ng mga witnesses, amoy asupre daw po. So it's likely meron po siyang may halong na minerals na related sa sulfur. Kaya nabubuti at amoy asupre. Samantala, sa kuwang ito ng mga pulis sa may barangay na Gotgot, Sitio Inang Maharang, makikitang mas malawak ang mga bukal at mas matindi ang pagkulo ng tubig. Hindi man mula sa Mayon, nagpapaalala ang espesyalista na hindi pa rin ito dapat pinagpapaliguan o iniinom. Kung paliliguan naman po, maaaring magdulot ng yung skin irritation, maaaring makatiyan. Kung tutuusin, kilo-kilometrong lakaran at masukal na lugar ang daraanan para lang marating ang sinasabing maliit na bukal. Pero sa kabila nito, dinarayo na raw ito ng mga turista. Kaya kinurdunan na ito at bantay sarado pa ng mga pulis. Sa part po namin ay gusto lang po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga turista. Lahat ng taong gustong pumunta doon ay kaligtasan ng bawat isa. Kaninang umaga, sumama ang GMA Integrated News sa mobile volcanic gas monitoring ng FIVOX. Sinukat nila ang sulfur dioxide o asupre at iba pang volcanic gases sa hangin para maimapa kung saan-saan paligid ng Mayon may concentration ng gas. Mahalagaan nila ito para makita kung dumadami ang binubugang gas ng bulkan na maaring babala ng posibleng pagputok. Minsan po kapag madaming mataas yung sulfur dioxide, it means po na maraming magma yung umaakyat. Proportionality yan. It can also mean po na biglang tumataas, anomalous po yun. Ibig sabihin, open yung vulkan, mas mabilis na makaakyat o makalabas yung lava. Pinabantayan din ito dahil delikado sa mga tao. Kung in high concentrations po, ang sulfur dioxide ay masama po talaga sa tao. Maglilid sa yung pagkahilo, yung na bibig, masakit sa ilong, or minsan na-irritate yung mga baga natin. Samantala sa buong maghapon ay wala naman daw masyadong pinagbago sa behavior ng Bulkang Mayon. Nanatili ang antas ng alerto sa level 3. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Formal nang nagretiro sa hanay ng pulisya
si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Sa general order na inilabas ng National Police Commission o NAPOLCOM, naging epektibo ang optional retirement ni Torre noong December 26, 2025. Mananatili siyang General Manager ng Metro Manila Development Authority o MMDA matapos umalis sa pagka-PNP Chief noong Agosto. Kasunod ng pagretiro ni Torre ay makukuha na rin ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates ang kanyang 4-star rank ayon sa NAPOCOM. Host at performers ang ilang sparkle artists sa ginanap na TikTok Live Awards kung saan big winner ang 2025 GMA Gala. Present din ang ilang nagsimula bilang mga TikTokers pero makakasama na ng kanilang idols sa serye. May chika si Aubrey Carampel. Sa taunang GMA Gala, nagningning ang blue carpet last year sa pagrampa ng brightest kapuso stars, industry icons, and valued partners ng GMA Network. Extra special pa nga ang event last year dahil ipinagdiwang din ng Kapuso Network ang 75th anniversary nito. Ang event na pinag-usapan, mabilis na nakakuha ng 1 billion views online. Kaya, sa ginanap na TikTok Live Awards 2025, pinarangalan GMA Gala 2025 ng Digital Spotlight Award ang GMA Gala 2025. On behalf of Sparkle GMA Artist Center, we are truly honored to be recognized, and this award belongs to our artists, fans, creators, and partners who continue to support, and inspire us. Congratulations to us at maraming salamat po. To formally open the awards night, nag-perform naman ang Sparkle P-pop group na Cloud7 ng kanilang single na Bara Bara. Ang members nito na sina Lucas, Egypt, Cairo, Fian, PJ, Migs at Johan, aktibo rin daw sa pagpo-post sa social media platform. Usually po mga funny TikToks, opo mga skits, mga memes, yung dances rin po, ganun. Mga kanta-kanta. Opo, mga kanta-kanta. Marami rin daw aabangan sa Cloud7 this 2026. This February 15, may post-Valentine's event daw sila with their fans. Host ng red carpet at program si Hannah Arguelles. In attendance rin ang iba pang Sparkle artists, gaya ni The Clash graduate Chloe Redondo, Lyra Micolob, at si Mark Oliveros na bago pumasok sa showbiz ay unang nakilala dahil sa kanyang mga content sa TikTok. Naggawa ko ng sarili kong lengguwahe, nagrarap ako gamit ang gay language. Wish nyo na kayo rin mablaming ba't ganael? Inaahoran ka sa natural, tsaka in-earns ko majutal. Diba mga ganyan? Pangalawa, yung pagkabaliw ko sa Maria Clara at Ibarra. At dahil doon, sa pagtitiktok ko, nakilala ako ng pinakaminamahal kong si David Licao ko. Fast forward nga to 2026, grateful si Mark na from being a TikTokerist at fan ng pambansang Ginoo, ay co-star na niya ngayon si David sa upcoming Kapuso Prime series na Never Say Die, kung saan kasama rin nila si star of the new gen Jillian Ward. Iba din yung David Licao ko, iba siya sa fans, iba rin siya sa trabaho, sobrang professional at sobrang sarap katrabaho. May mga times lang na nalilimutan ko yung linya ko kasi napapatulala ako sa kanya na parang titigan mo na lang ako. Ni Jillian Ward. Sobrang bait. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz 7 News. Kabi-kabilang disgrasya sa probinsya. 4 ang nasawi sa salpukan ng truck at pampasaherong jeepney sa Isabela. Sa Antipolo, may rider na nagulungan ng truck. Nakatutok si JP Soriano. Nakahandusay at halos di na makatayo ang mga pasahero ng jeepney ito sa Luna, Isabela. Kabilang ang batang yan na binuhat na para maisakay sa ambulansya. Grabe, nakalahati yung jeep. Wasak na wasak at natanggalan pa ng bubong ang jeepney may sakay na 11 pasahero matapos itong makabanggaan ang isang truck kaninang umaga. Sa CCTV na ito, makikitang mabilis ang takbo ng jeepney patungo sa ng Kawayan City. Sakto namang papaliko noon ang kasalubong nitong truck. Nahagip pa sa insidente ang isang motorsiklo. 4 ang nasawi sa disgrasya habang 5 ang sugatan na isinugod sa ospital. Iniutos na ng LTFRB sa kanilang region office sa Cagayan Valley na magbigay ng tulong para sa insurance ng lahat ng mga biktima.
Ayon pa sa board, lumalabas ding nawala ng kontrol ang dump truck dahil sa bilis ng takbo nito at dulas ng kalsada. Nag-issue rin ng LTFRB ng show cause order sa operator ng jeepney para imbestigahan kung pasado sa roadworthiness ang jeepney. Sa hiwalay namang insidente sa Antipolo, Rizal, nagkalasog-lasog ang katawan ng isang rider matapos magulungan ng truck. Yung motor po, parang sumagi po sa barrier. Natumba siya eh. Oo. Ngayon, may paparating na truck. Yun, nahagip siya ng truck. Dinala na sa Antipolo Custodial Facility ang truck driver na tumangging magbigay ng pahayag. Nakatakda namang magharap ang truck driver at kaanak ng nasawing rider. Nagsalpukan naman ang isang motorsiklo at pickup sa Bayawan City, Negros Oriental. Batay sa investigasyon, tumilapon pa ang 4 na sakay na motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Patay ang rider pati ang kanyang panganay na anak. Malubha naman ang lagay ng kanyang asawa at isa pa nilang anak. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag ang pickup driver na sumuko na sa pulisya. Patuloy pa rin ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isinuko na ng abogado ni Atong Ang 5 baril na nakapangalan sa kanya sa Mandaluyong City Police. Tuloy naman ang paghahanap sa negosyante, kaugnay pa rin ng ilang missing sa Bungero case. Nakatutok si June Veneracion. Habang wala pa ring Atong Ang na sumusuko sa mga otoridad, 5 baril munang nakapangalan kay Ang ang isinuko ng kanyang abogado sa Mandaluyong City Police kahapon. Pinasafekeep na po sa ating nearest police station. So, hindi na po siya considered na armed and dangerous. Pinawalang bisa na kasi ng pulisya ang mga lisensya ng mga baril ni Ang matapos siyang isyuhan ng warrant of arrest ng 2 korte, kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero sa Laguna at Batangas. Noong Enero 16 dapat ang deadline sa pagsusuko ng mga armas. Binibigyan po natin sila ng ample time at ngayon po ay nagkusa na sila. Pero hindi naisuko ang isa sa mga baril ni Ang na inireport na kanyang abogado sa Mandaluyong City Police na nawala umano. Sabi ng PNP Firearms and Explosives Office, kailangan ipaliwanag sa isang sulat ng kampo ni Ang ang tungkol sa nawala umanong baril. Sa pagpapatuloy naman ng paghahanap kay Ang, pinasok ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang farm sa Tanawan, Batangas. Pero negatibo pa rin ang resulta ng operasyon. Iniutos naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagsusuot ng body camera sa mga operatibang naghahanap kay Ang. Magiging hulid up yan eh. Kaya dapat lahat yan nakabody cam pag mag-raid. Kasi kung may makitang pera, matitempa naman yan. Diba? So, hihingat mo talaga yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuluyan ng humina bilang low pressure area ang bagyong Ada kaninang hapon. Inaasahang malulusaw na yan sa susunod na 48 oras habang patuloy itong lumalayo sa bansa. Ayon sa Pag-asa, naka-apekto sa paghina ng bagyong Ada ang tuyong hanging dala ng northeast monsoon o yung amihan. Posibleng lumakas pa ang weather system na yan at maramdaman hanggang sa Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Samantala, hindi na nakikita ng Pag-asa na magiging bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong direktang epekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga asahan ng hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley Region at Mindoro Island. Pulu-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Western Visayas at northern portion ng Mindanao. Posibleng ulanin hanggang hapon ang mga nabanggit na lugar sa Luzon, lalo na ang Mindoro Island at darami rin ang ulaning lugar sa Mindanao, kaya ingat po sa flash flood at landslide. Sa Metro Manila, bagamat mababa ang tsansa ng ulan, maging handa pa rin sa posibilidad ng thunderstorms. Base naman sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, may inaasahan ulit low pressure area na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumapit ito sa Caraga, Davao Region sa Mindanao at maramdaman simula sa weekend. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nito maging bagyo pero patuloy na umantabay para sa mga update. Bukod sa pagkilala, dinagdagan pa ang insentibo para sa mga atletang nagkamit ng medalya sa nakaraang Southeast Asian Games. Hanggang 300,000 piso ang dagdag, ayon po yan sa Pangulo. At nakatutok si Bernadette Reyes.
Isang buwan na mula nang humakot ng 277 medalya ang mga atletang Pilipino sa 33rd Southeast Asian Games o SEA Games. Hindi man ito ang pinakamaraming nauwi ng Team Pilipinas sa kasaysayan, makasaysayan pa rin ang panalo ng mga Pinoy sa edisyong ito. Mula sa Filipinas Women's Football Team, Alas Pilipinas Beach Volleyball, Gilas Basketball Team hanggang sa mga pinakita nina Alex Ayala, Kyla Sanchez, Yumir Marshall at iba pang mga atleta. Kaya hindi lang sila binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon kanina. Inanunsyo rin ng Pangulo ang dagdag insentibo para sa mga 2025 SEA Games medalist bukod sa dati ng insentibo na itinakda ng batas. Dagdag na 300,000 pesos sa mga naka-gold, 150,000 pesos kung naka-silver at 60,000 pesos kung naka-bronze. May tig 10,000 pesos rin ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Binigyan din sila ng presidential citation. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat. Nais kong bigyan din ang kahalagahan ng disiplina. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At dahil isinusulong anya ng administrasyon ang pag-angat ng kalidad ng sports development, pinapalawak pa ang grassroots at new sports program at dinadagdagan ang mga sports facilities. Ayon sa Philippine Sports Commission, naniniwala silang ang karagdagang insentibo mula sa Office of the President ay magsisilbing motibasyon sa mga atleta lalo't may mga paparating pang kompetisyon tulad na lamang ng gaganaping Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Talagang sana lalong magpursige yung mga atleta natin, lalo na parating na yung Asian Games. Importante yon, mahigitan natin yung 4 golds. Masaya po dahil kumbaga may extra bonus pa, and then mas nakakapagbigay po yun ng inspirasyon para sa amin mga atleta. Just really grateful that it's really obvious na he shows so much support for our athletes. So I'm really grateful to be a part of that. Sobrang saya ng team at saka sobrang saya ko po kasi first time po nakuha ko po yung gold medal at saka first po gold medal ng weightlifting. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon, apektado na ang kalusugan ng ilang residente sa Albay. Hindi na lang face mask ang kanilang kailangan kundi pati gamot sa ubo at sipon. Kaya nagtungo roon ang GMA Kapuso Foundation. Nagkakasakit na ang ilang mga bata sa Albay dahil sa sunod-sunod na aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagka-ashfall sa barangay Mukad-Bukad sa Ginubatan. Kaya si Marife, inilikas na ang mga anak sa evacuation center. Marami na po kasing abo na nag-ano po dito. Kawawa naman po yung mga bata. Mga po sila, magkakasakit. Yung 3 kong anak may ubo po. Nag-uumpisa na rin daw magkasakit ang mga bata sa bayan ng Kamalig dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Yung mga bata po, nag-uumpisa na po mag-ubo, sipon. Mahirap na po kung maglala na. Nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Municipal Health Office ng Bayan ng Kamalig at Santo Domingo, Albay para maghatid ng mga vitamins, gamot sa ubo at sipon. Sa evacuation sites, naka-ready naman din po kung sino yung mga point person. If ever man po magkaroon man po ng mga super flu. Sobrang laking tulong niya po kasi ngayon po kulang na kulang po talaga kami sa gamot para sa mga bata. Hindi lang mga tao ang apektado sa pag-alboroto ng bulkan, kundi pati mga alagang aso at pusa. Kaya nagbigay na rin tayo sa Albay Veterinary Office ng dog food, cat food at pet vitamins. Kayo po ang unang nakapagbigay o nakapag-donate po ng ganito sa mga animals. Lalo na po yung mga vitamins kasi po syempre yung stress na ma-experience po nila during the evacuation ay kailangan ma-address.
Maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Isinilid ang isang bagong silang na sanggol sa isang shopping bag at inabandona habang nakasabit sa isang garahe sa Iloilo. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Nilinis at binalot ng lampe ng ilang residente ng Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo ang babaeng sanggol na ito. Nakakabit pa ang pusod ng kawawang anghel nang matagpuan ng mag-asawang residente sa lugar nitong Martes ng gabi, January 20. Nakasilid ang sanggol sa isang shopping bag na isinabit sa kawayan ng dingding ng garahe sa gilid ng kalsada. Pagbukas naman, nagyom-yom na bata, gahulag. Normal yan nga bata niya. Tapos ay daw na kulbaan ng mga BHW na mama ko. Dalangin desisyonan nga daloon sa sentro. Kaagad na dinala sa health center ang sanggol at kalaunay inilipat sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kung saan kasalukuyang minomonitor ang kanyang kalagayan. Base sa investigasyon ng Santa Barbara Police, posible raw na dayo sa lugar ang nag-iwan ng sanggol. Wala raw kasing nai-report na buntis o nakatakdang mga anak sa lugar bago ang insidente. Sider nga ginbilin dira sa area lang, naglabay lang da ang ang nanay kag dira ya ginbilin para nga madali lang bala sa hermano mabalaan. Malaking hamon ngayon sa pulisyang pagtukoy sa ina o nag-iwan ng bata dahil walang CCTV sa lugar. Masulod man sa gyapon sir sa sa RA 7610 siyempre abandonment kag neglect sang bata. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John Sala. Nakatutok 24 oras.